Nutrivant po, ang tagline nito ay mas heavy gut ang ani at kita. So bakit nga po ba heavy gut ang ani at kita? Dahil po ang Nutrivant ay merong 46% na phosphorus. So kung maalala po natin sa discussion natin kanina, ang phosphorus po ay yung dami ng pampalago ng ugat at saka pampadami po ng tillers at bulaklak ng ating halaman. At meron din po itong 30% na potassium o yung pampaganda po ng ating mga bunga. Bukod po dito sa phosphorus at potassium, meron po tayong 2% na magnesium. Ito naman po yung ating secondary macronutrients. So yung magnesium po na ito ay nagpapaberde ng dahon kasi parte din po ito ng structure ng ating chlorophyll. So mas maganda po ang absorption ng nitrogen kung sapat po ang magnesium na meron ang halaman. Bukod po sa magnesium, meron din po itong 0.2% na boron. So yung boron po ay isa namang micronutrient. Kailangan lamang po in small amounts, kaya 0.2 po yung meron ito. Ang ginagawa naman po ng boron natin ay yung bulaklak, mas maganda po yung pagbuo ng bunga. Mula po bulaklak, magiging po siyang bunga. So kung yung sa gulay natin, kung mapapansin nyo po doon sa ating kamatis, di ba po nalalaglag po yung petals o yung dilaw na parte ng bulaklak ng ating kamatis at nabubuo po siya, nagmumukha siyang pollen po. Yung po yung pagbuo ng tinatawag natin ng bunga, pagbuo ng bunga. Ito po ay sa mais. So yung sa kaliwa po ay hindi po ginamitan ng Nutrivant. Medyo manipis ugat. Yung sa kanan naman po ay ginamitan ng Nutrivant. So makikita po natin, mas malago po at mas makapal yung kanyang ugat dahil sapat po sa phosphorus yung ating halaman na mais. Ito po yung sa phosphorus ni Nutrivant. Sa potassium naman po, makikita natin uli sa mais na mas puno po yung dulo ng ating mais kumpara sa hindi nagamitan ng Nutrivant dahil nga ang potassium natin ay nakakatulong sa pagsuporta ng ating pamumunga. So mas madaming puno doon sa ating corn cob na ginamitan ng Nutrivant. So kung makikita po natin, Nutri, na discuss po natin yung phosphorus, yung potassium, yung magnesium at boron. Ano naman po yung VAN? Ngayon po, sa mga ka-veggie, alam ko po yung iba sa inyo ay gumagamit ng adjuvant. So yung Nutrivant po natin ay meron na po siyang kasamang tinatawag nating Fertivant technology. So ang Fertivant technology po ay isang sticker spreader. So ang sticker spreader po natin, ito po yung pampakapit doon sa ng ating inispray doon sa halaman. Kasi naturally, ang ating pong halaman ay meron siyang waxy na cuticle or waxy layer sa kanilang dahon. So, isa po sa pinakamagandang example po nung ating waxy layer niyan, yung sa gabi po natin, sa saging. Di ba makikita nyo po pagka umulan, yung sa gabi, dire-diretso lang po siyang nalalaglag. Minsan nga po, ginagawa pa po yung payong pagka medyo malaki-laki yung gabi. Yun po ay dahil dun sa waxy layer. Yung tubig na inispray po natin, makapal yung waxy layer niya, ay hindi po siya didikit doon sa ating halaman, hindi po siya magagamit ng ating halaman. So pagka gumamit po tayo ng Nutrivant, yung kanyang sticker and spreader technology, kakapit po yung inispray po natin na foliar fertilizer o kaya yung isinama natin, itinank mix natin na insecticide o fungicide na inyong ginagamit. Yung neutralizer naman po ng Fertivant technology, yung neutralizer po ay ninyo-neutralize niya yung pH natin ng ating tubig. So, alam naman po natin, napakahirap po mag-igib minsan ng tubig sa ating mga sakahan. So, minsan ang ginagamit na po natin yung tubig na meron doon sa ating sapa, sa ating irigasyon, o kaya minsan doon sa pinag-iimbakan natin ng tubig. Pagka ito po, yung natural na tubig po natin, minsan ay masyado pong matabang o mapait yung lupa natin, yung tubig po natin na ginagamit. Pagka masyado naman pong basic o mapait o matabang yung tubig, yung mga hinahalo po nating foliar fertilizer at mga insecticide, fungicide na ginagamit natin
hindi po yan na-maximize yung bisa o yung epektibo ng produkto na ito kung basic siya. So yung neutralizer po ay ilalagay niya po doon sa neutral pH para sakto lamang po yung timplada ng tubig at saka nung ating mga ini-spray. Yun po yung ating Fertiban. So ang Nutrivan po natin ay pwede po ito sa palay. Gamitin po natin ito 10 to 15 days after transplanting para po mas madami tayong suwi, mas madami po tayong ugat, mas makapal po yung ugat, mas maganda yung ugat ng ating palay. Tapos 30 to 35 days after transplanting naman po ito para naman po masuportahan yung pagpasok ng ating halaman doon sa kanyang reproductive stage o yung pagbubuntis. So yung mga buntis po, 'di ba, mas kailangan po nila ng nutrients o mga vitamins para masuportahan kasi medyo maselan po yung stage na to. So ganun din po pagdating sa ating mga halaman. Pagka reproductive stage na yung ating halaman, is kailangan po suportahan na ng phosphorus and potassium. So ganun din po sa mais po natin, 10 to 15 days, 20 to 25 days after sowing or planting. Sa mangga, pwede din po gamitin itong Nutriban at the rate na 1 kilo po kada drum. So, nakadepende na po kung gaano kadaming drum yung gagamitin sa edad at laki po ng ating mangga. Sa gulay naman po, yung Nutrivan, gamitin po natin at 100 grams per knapsack sprayer sa early stage, sa vegetative stage ng ating gulay para mas maganda po yung ugat niya. At pag pumasok din po sa reproductive stage, flowering stage yung ating gulay, ay medyo tataasan na po natin yung dosage natin ng Nutrivan kasi mas kailangan na po, mas mataas na po yung rate ng phosphorus at saka potassium na kailangan ng halaman natin.